'di ba? Kasi yung si General Torre talaga, yung pinakamatindi binutas-butas ang KOJC compound, 'di ba? Alam niyo kung bakit malakas ang loob ni ano, ni Torre? Unang-una nakita na rin niya, I mean na mahilig siya sa stockmed, eh, nagbabasa 'yun. So, palagay ko po nakarating sa kanya yung komento ng maraming mga eksperto katulad nito sa batas, katulad rin nito ni Leila de Lima, na matapos kasi sabihin ni Daddy Diggs si Duterte na illegal ang ginagawa ni Torre na paghahanap kay Kibuloy. Sabi naman ni Leila de Lima, anong illegal sa pagpapatupad ng subpoena? Oh, 'di ba? So ibig sabihin, wala pong mali si General Torre. Now, why am I mentioning this? Kasi po, General Torre, again, para sa mga hindi natin kapareho ng panig, pero we have to admit this, it was not the AFP, but it was the PNP, okay, na ang nagbigay ng sa kanila, nagbigay ng tawag dito, sakit ng ulo. Nagbigay po ng matinding pressure. Okay, so puntahan lang po natin muna yung press conference ng PNP. Okay, saglit. Okay, magandang gabi po. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao papunta po dito sa Villamor po, layo lumabas. Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ma'am, sa loob po ba ng sila sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko? O doon po mismo sumuko? Yes po. Opo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodial Center, magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po. Yun lang po. Ano po yung susunod na mangyayari po? Ongoing po yung processing po ngayon dahil 5 katao po yan. Sabay-sabay po silang binubuking po ngayon at na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang kondisyon. Although some of them, based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. But other than that, okay naman po sila at tuloy-tuloy po yung processing po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina? Lahat po ng kaso at dyan din po nangyari pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po. At pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy na po yung ginawang proseso, ongoing po yung proseso po. Ma'am, kanina ng 24 hours ultimatum po na nabanggit niyo kanina? Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP, pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po ni Pastor Kibuloy at apat pa at papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong at least itong proseso po na ito. Ma'am, so in particular sila nagtago? I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts, particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Ma'am, yung Wala po bang underground, ma'am? Wala pong underground?
I don't have any information on that po. Ma'am, Sa yung- importante po ay nasa atin na po yung mga pinaghahanap po. Ma'am, same lang ba yung room na can you give us kung mayroong aircon, mayroong ano po paano? Wala pa po, hindi ko pa po nakikita kung saan po sila nga kwarto po, manigit but meron na pong plano dahil na kanina nga po habang ongoing po yung negotiation ay pinaplanuhan na rin po kung saan po silang mga selda po mapupunta. Magbibigay po kami ng additional details as we go. Pero definitely ma'am, magkakahiwalay sila. Ano po yung plano, ma'am? Ano po yung plano? Ano po yung nakasaad sa plano, ma'am? Well, as to the operational details and planning, antayin na lang po natin na papatapusin na po na natin yung proseso po. What's important is we just would like to confirm po na nasa custody na po ng PNP, sina Pastor Kibuloy at iba pa. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Okay. Ma'am, pengi po kami. Ma'am, pengi kami picture, videos. Wait, Thank you, picture. hindi kasi ako. Okay, so yun na, okay na yung ano. So doon po sa press ko na binanggit niya kanina, ito ho yung mga bagay na nakuha natin. Okay, meron ako napansin. May napansin ako rito. Teka. This is I guess this is a good point na nabanggit doon. No? Kasi ito ho, sa press conference sinabi ni Colonel Jen Fajardo, kaninang alauna ng ang hapon ay nagbigay sila ng ultimatum na within 24 hours ay lulusubin na nila yung isang building na ayaw silang papasukin. Okay? So obvious po talaga na niloko ni VP Sara ang mga tao at ang mga otoridad. Nang sabihin niya na sa kanyang paniniwala, although paniniwala niya lang, no, na wala na raw sa Davao si Kibuloy. Tapos nung tinanong ng seryoso, palagay daw niya, simple guess daw, nasa langit. O ngayon, eto na, nasa langit-langitan, di ba? O, ano sinabi ni Colonel Jen Fajardo? Natakot po etong mga taga KOJC, yung mga opisyales, natakot. No? Kasi pag pinasok po yun, ang tendency po nito, malaking gulo. Okay? Malaking gulo. Di ba? Tanong ko nga yung nagsasabi dito na kapag nakuha ba, nahuli, no, na aresto ng ilang kapulisan lamang, ng ilang tao, si Kibuloy, sa tingin niyo po ba makakalabas yung mga pulis na yan ng buhay nang hindi sila dinudumog ng mga taga KOJC? So the best thing to do is to send more policemen at yan po yung nangyayari nga dyan. Diba? Kaya nga, hindi makaporma etong mga tauhan dyan ni Kibuloy. Doon sa isang video, sa Senate hearing, sinisigaw nila na na-report ni Torre na papatayin namin si Torre. Papatayin namin si Torre. Mga kabataan na nagsasalita noon. Diba? Now, ang kapansin-pansin kasi rito, masyado talagang madaling mabasa etong galaw ng KOJC, ng kampo ni Kibuloy. Kasi, kaya nga tinatawa-tawanan lang sila ni General Torre. Napansin niya rin kasi na mayroong isang parte ng gusali na ayaw silang papasukin. Di ba? At saka na-discover na nila na yung mga pasikot-sikot doon. Siyempre may mga tipsters sila na taga doon sa loob. Sabi ko nga sa inyo, palagay ko mga vloggers yan, na insider. Yun ang mga tipsters dyan. Kasi mula nang nagdatingan yung mga yan, di ba? Nagka-leche-leche na yung galaw ni Kibuloy dyan. Ngayon, ang napansin ko po dito, dahil puro sa negosasyon na yan, mukhang drama na lamang po ang pagsuko sa AFP-ISAF kay Major General Edmundo Peralta. Okay? Sa aking tingin lang yan, ha? 'Di ba? Kasi nagkaroon ng negotiation .